Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest, for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. What's up, everyone? Good morning and welcome to Beyond the Success. And congratulations for being here because the moment na nandito ka sa event na to with Elites Empire, it means na gusto mo ng pagbabago, and I'm just so excited to share to you all na my journey na from someone na nagtatrabaho sa call center industry or BPO supervisor noon to now na isang negosyante na dito sa Elites Empire. And you know, before I start today, going back to my job noon is may mga panahon talaga na sa buhay ko noon na akala ko na yung pagiging call center agent ko, yun na talaga yung magiging buhay ko. Papasok, graveyard shift, metrics, escalations, pressure, uwi, tulog, ganun, minsan tagay, no? Doon na paikot-ikot yung buhay ko, and for 7 years, doon na po yung naging cycle ng buhay ko. And don't get me wrong ha, I'm so grateful sa naging BPO industry, BPO journey ko noon for 7 years because BPO industry or call center industry really trained me. No, it taught me communication. Kung alam niyo lang before, baluktot na baluktot ang inyong the master noon, no, si Judy Mer, no? Yes, oo. Balagtot na balagtot yung English ko noon, no? Yung mga pronunciation ko, hindi talaga magkatugma-tugma sa tamang pronunciation. And dito ko din natutunan, doon ko din natutunan sa BPO industry yung how to work under pressure, 'di ba? But while I was leading people, I was slowly getting tired. Alam mo yung feeling na gusto mo naman yung trabaho mo, nagte-train ka, gusto mo makatulong ng tao, pero unti-unting napapagod din ang inyong the master, trying to motivate everyone every day, pero yung totoo, ako yung mismo yung taong need ng motivation sa buhay. And may time lang noon na napatingin na lang talaga ako sa screen and napatanong ako sa sarili ko na ito na lang ba talaga yung magiging future ko? Ganito na lang ba ako or dito na lang ba talaga ako tatanda? And that was my question that started my millionaire mindset dito sa Elites Empire. And congrats for being here. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, by the way, my name po is Judimer Anyora. Isa pong probinsyano from Bohol. So, huge shout out sa lahat ng mga taga Bohol diha. Maayong udto sa inyong buntag, or kung ikaw nanonood ngayon na gabi, maayong gabi sa inyong tanan, mga sano, mga sana, no, na nandito sa ating Beyond the Success. And yes, probinsyano po from Bohol, and isa pong panganay po sa tatlong magkakapatid. Actually, pangalawa po or middle child po ako, but nauna yung ate ko, so that's why naging panganay po ako sa pamilya, and anak ng isang pulis. And my mother works sa Armed Forces of the Philippines or AFSLI, kung saan naglo-loan ang mga pulis, no? And yung buhay ko before, okay naman talaga yung buhay ko before. My dad is really a good provider. No, my dad is really a good provider. That's why ako din, nakapagtapos din ako ng nursing ko, and then I took the board exam, naging registered nurse, and then all of the sudden, sa hindi ko inaasahan, my dad was diagnosed with cancer. Yun yung parang question ko sa mind ko, bakit kung kailan ako nakagraduate, doon pa na-diagnose yung papa ko. And you know what, growing up, no, hindi kami masyadong close ng papa ko. Hindi kami nagkakaintindihan. Pero by the time na nagkakaintindihan na kami, na finally, no, nakagraduate na ako, my dad was diagnosed with cancer. So, ang nangyari sa isang damaser o sa akin is, naiwan po sa akin yung responsibility as a breadwinner
sa batang kong yon, no, naiwan sa akin yung responsibility as a breadwinner. Kasi hindi din pwede ako mag-dwell sa isang situation na wala akong control. Hindi ko naman control yung mga cancer cells, di ba? So that's why I realized that I can create my own solution. So that's why ang ginawa ko, since breadwinner na ako ng pamilya ko, is pumasok po ako sa BPO industry. And imagine, no, kakahire ko lang sa BPO industry, na-diagnose yung papa ko ng cancer. So that's why ang ginawa ko, nung nagsa-start pa ako, is nagbibenta-benta ako ng kung ano-ano, palabok, mga chop suey, lahat ng pwede kong maibenta. I even join different contests, no, The Voice, ano pa yung different contest para mapanalo, para makatulong sa hospital bills ng papa ko, para kahit nandito ako sa Cebu, kahit malayo ako sa pamilya ko, I can help through the hospital bills. And then hindi nakayanan, nawala yung papa ko, so that's why I continued sa BPO industry. And I stayed in the BPO industry for 7 long years. Yes po, ganyan po ako katagal, no, sa BPO industry. And let's talk about my BPO life. Kasi ito na yung naging buhay ko for 7 years as a breadwinner din, as a new provider ng pamilya ko. Dito umiikot. And let's talk about puyat. Bakit ko nasabing puyat na puyat ang BPO? Number 1, no? Number 1, bakit puyat? Imagine, graveyard shift ako for 7 years. When you say graveyard shift, nag-work ako yung trabaho ko is gabi for 7 years. No, imagine ikaw or ako, sanay ako na matulog sa gabi, pero this time, natutulog ako umaga na. No, kulang na lang talaga. May mga times talaga noon na lumalabas ako ng bahay, hindi ko na maano yung sunlight, kaya mura ko naging vampira na ba? Okay, imagine yung nakikita ko, wala ng sun, di ba? No, and imagine yung mga panahon na may mga birthdays bakit puyat ako kasi may mga birthdays sa pamilya ko, and since graveyard ako or gabi, gumigising ako ng maaga para maka-attend. Minsan nga, 'di ba? Umuwi ako ng Bohol just to attend birthday parties or celebrations, special occasions ng family ko. Magsistay lang ako ng 1 to 2 hours doon at then balik ulit ng Cebu. And then, kaya parang ang naging routine ko, puyat na puyat talaga. I have to make those little sacrifices noon para lang mabalance ko yung relationship ko with my family and my work as well. E nakikita nyo sa screen, di ba, sobrang dami kong mga posting dyan kung gaano ako kapuyat talaga noon, no? Nalibat na lang ko sa pagkaduka. Where should I need to stay all night so I can sleep all day tomorrow for my graveyard shift? Ganyan umiikot yung buhay ko. And let's talk about pressure and escalation. No, as a supervisor, okay siya nung nagsisimula ako kasi ang iniisip ko is my own metrics or yung may own goal ako na need kong i-hit para magka-bonus ako noon. But when I became a supervisor, actually parang it only took me like 6 months, no? After ko ma-hire, 6 months ako naging agent. After ako naging agent is naging supervisor na ako right away. Kasi nga, 'di ba, need ko ng pera. Kailangan bilisan ma-promote. Pero yun nga, kaakibat ng pagiging supervisor ko, hindi na lang sarili ko ang iniisip ko. Lagi ko na this time iniisip yung performance ng ibang team. Everyday may target, everyday may metrics, everyday may expectation na. And then kung may escalations man or mga tinatawag namin to as soup call noon, no, sino ang tinatawag? Who do you call? Oh, hindi Ghostbuster. TL soup call. Ako. No, hindi pa nga nakaupo. Ito pa. Tapos ako mag-soup call. Hindi pa nga ako nakatayo. May tatawag na naman. Kaya minsan, no, sa puton gano'n yung the master na sa naman yung nangita ng supervisor. Dahil may mga times na, you know, grabe na talaga yung pressure, madami na talaga soup call, may mga customer na nagsasabi na, I want to talk to someone higher than you. Sinabihan ko na lang, do you want to talk to someone on the 3rd floor, sir? Because I am in the 2nd floor. I want to talk to someone who knows how to speak English. Am I not speaking English, sir?
which part you don't understand? Oh, laban diha sa mga mga English. Oh, pero joke lang. No, ganon ko na lang yung buhay ko noon para less stress na lang yung ma-feel ng isang Damaser or ng isang Judimer. And let's talk about handling agents. No? You know, this was actually the hardest part, no? Yung mag-handle ka ng agent because bakit ko nasabi na hardest part to? Because I was leading people, no? Every single people dyan na nakikita nyo sa screen has a different story. May mga agents na may family problem. So, since supervisor ako, pinoproblema ko ang problema nila. No? May mga agent ako na nawala ng motivation. May mga agent ako na gustong mag-resign. May mga agent ako na umiiyak sa mga coaching session. O, Kuya Juan, abi giaway. Akala nila inaaway ni Master pero hindi pala. Pero why can I say na it was one of my hardest experience as a supervisor? Because alam mo you are trying to motivate them, you are trying to give advice. Pero ako mismo need ng advice. Ako mismo pagod na pagod. No? So, but I have to do it. Wala akong choice because I am a supervisor. Part yun ng job ko. And then kasi kung hindi ko magagawa yung job ko na ganyan, no, kung ako mismo ang magpa-demotivate dito and hindi magagawa yung mga trabaho ko, edi ako din ang hindi suswelduhan ng aking company or worse, mawalan ako ng trabaho. Tama? And let's talk about salary limitation. Oo, totoo to. Before, yes, malaki ang sweldo ng isang BPO. No, sa someone who works in the BPO industry, malaki siya compared sa mga minimum wage earner. Pero kahit gaano kalaki, may income ceiling pa rin, 'di ba? And then I kept asking, this was the time na I kept asking bigger question na kahit magaling naman ako sa trabaho, grabe naman ako mag-OT, promoted naman ako, pero why does it feel like mura kog naa, no? Para akong nasa treadmill. Yung tumatakbo ako pero I am in place, walang pagbabago, walang movement. 'Di ba? For 7 years I wasn't really struggling, but I was also not expecting na wala palang masyadong growth, no? Na yung type of growth that I want in my life, no? And then aside from that, no, routine and burnout, yan talaga yung parang ganyan na umiikot yung buhay ko before. And that's why I came to a realization na hanggang kailan na ganito? How long can I keep doing this? How long can I trade my time for income? And then nasabi ko sa sarili ko that there has to be something more than this. Kasi masipag naman ako, no? Masipag, no? Puyat na nga, nagpupuyat na nga ng ilang hours, minsan 2 hours lang tulog kasi in reality, no, minsan nagtatagay din ako, no, after out kasi that's my way to tawag nito, unwind ba, de-stress kung baga, yan yung tawag namin before. Pero kidding aside, no, stress pa rin, masipag, no? And then I told myself, I just needed a bigger vision sa laban sa mga nahulog na dito. And that was my shifting moment sa buhay ko, no? And sobrang laki nitong mga shifting moments sa buhay ko because this is the reason why I decided to become an entrepreneur, and I'm so grateful sa naging buhay ko ngayon, no? And to start with my shifting moment, I'm so excited to share to you this one because I know that this can also help you, no, shift your mind. Now, there is more than your job right now. There is more than sa 4 corners sa office nyo na pwedeng mabigay sa inyo yung pwedeng makapagbabago ng buhay ninyo. And this is my shifting moment number 1. Sabi ko dito, your salary will not always match your value. So, build something that will. Ito yung buhay ko before, no? As a supervisor, I give my work every day. I work for hours, ganyan. May mga awards ako before. Pero despite that, I realized na when your income depends only on your attendance, your income has a ceiling. But when you build something bigger than yourself, your possibilities become unlimited.
Kaya nagpapasalamat ako sobra sa community na to na Elites Empire because it gave me that. No, imagine kumita ako ng 42,000 in just 2 days. And you know what? It's not about the income na kinita ko dito. It's not about that. Yes, malaki siya, but it's not about that. But it's about the time I've saved. Imagine yung 42,000 na yan or 40,000 kasi yung kinikita ko noon sa BPO. 1 month income or sweldo ko yan. Pero dito kinita ko lang in 2 days. That's what I love about the community that I am in right now, Elites Empire, that you will be in very soon. Is because yung time na ginugugol ko sana sa trabaho na malayo sa pamilya, spend time ko na sa family ko. Kasi I am a family person, di ba? And that is one of the things na no one can take away from me, the time no, na ma-spend sa kanila. Kasi yun yung wala ako noon eh. Nung nawala yung papa ko, na supposed to be kung kailan graduate na ako, makakapag-spend time na ako, makakapag-bond na ako sa papa ko, na wala pa. No? And then parang naisip ko nga noon, sus kung sana nasa Elites Empire lang ako, sana nandito pa siguro yung papa ko. Kasi yan yung isa sa mga challenges ko before. Hindi ako makapag-provide ng all-out na finances sa kanila. But it's okay. But because I realized, or that moment led me to where I am right now. No, it's God's plan. No? And then aside from that, mindset shift number 2. Your environment affects your future. So choose your circle wisely. Hindi square, hindi triangle, but circle. Oo, laban. Ito yung mga circle ko noon. Okay naman, they are my friends. Sobrang saya namin. Pero I realize, no, na kung sasama ka daw sa 5 chismosa, congratulations, ikaw yung pang 6 na chismosa. Kung sasama ka sa 5 palatagay o tumatagay every after shift, congrats kasi palatagay ka din. No? No. Then natawa pa ako dito na sa kakatagay ko noon, no, every after shift. Okay lang sana kung na-feature ako sa ABS-CBN kasi sa talent ko sa pagkanta. Pero na-feature ako kasi nag-inom day. Oh, nakita na umiinom ako after shift. No. Hinay-hinay sa pag-inom sa mga ilumnunong makahubog. Paglikay sa holiday heart syndrome. Tapos ang VO pa sa ABS-CBN, usa ka call center agent, nakitaan nga nagtagay after shift. Okay lang sa inyo yan. So, naging shifting moment ko talaga yun na hindi pwede. I know that they're my friends, but I need to, maybe it's time to level up my friends. So that's why, when I met Elites Empire, grabe yung pagbabago talaga. No, imagine you are in a community na walang ibang pinag-uusapan, pangarap lang. Walang ibang pinag-uusapan to push each other to their bestest, to push each other na to go beyond what you can do. May mga mentors ba tayo na sobrang inspiration sa buong kumpanya? 10 out of 20 ng top 20 ng kumpanya came from Elites Empire. May mga ganitong mga community na hindi mo kadugo pero you can really feel that they are more than blood. Now we have Empress. Sobrang thankful ako kay Empress and Queen, no, for bringing me here kasi grabe yung guidance nila. And nasabi ko na this is the people that I want to be with for the rest of my life. Because number 1, ang buhay nila ngayon is my dream. Who I want to be. No? May freedom kung anong gustong gawin nila. Walang financially really stable, no? And lumalaki ng lumalaki. That's the life that I want because I want to provide the best for my family and to explore more in life, living not just to exist. That's what I really love about this company. And ika nga sabi nila, show me your circle and I can show you your future. Oo. So, friend check tayo dyan. Char lang. Oo. Pwede namang ilain yun yung mga friends nyo papunta dito sa Elites Empire para sama-sama tayong lahat. Right? So, aside from that, my mindset shift number 3 is growth begins when excuses ends. You know, always find a reason to succeed. Oo. Kasi dito ko na-realize na
no, even yung pagpasok ko dito, actually madami na, ilang beses na ako nakakita ng ganitong opportunity, ilang beses nang may nakapag-present sa akin or nag-offer sa akin ng ganitong industry. Pero alam mo yung feeling na napapangunahan ako ng mga what if na hindi magaganda? Kasi nakafocus ako sa mga friends ko na hindi naging successful sa ganitong klaseng industry instead of focusing on people na naging successful na sobrang dami. No? Ang case ko before, ginawa kong reason yung failure ng iba for me not to do this. No? And then, parang dun yung parang na-realize ko na what if the only thing that is standing between me and success was me? And then, that's why, nung nakita ko tong Elites Empire, that was the day that I stopped focusing on my excuses and started focusing on my possibilities. So that's why, and then, that's why, nagbago talaga ang buhay ko. Nakita ko na maganda pala, no? Maganda pala, and then, doon ko parang nakuan, na before, nung na-meet ko to, di ba nag-stop na ako sa mga excuses ko. Sinabi ko din sa sarili ko na, instead of saying, what if hindi ako succeed, sinabi ko na, what if mag-succeed ako? What if, no? Kahit first time ako, I will succeed in this business. Di ba? So, tawag nito, yes, so that was it. And then my mind shift number 4 is be humble to ask how to start. Ito talaga. Kung tutuusin, okay naman na parang kung papairalin ko yung profession ko, hindi ko magtatanong dyan kasi professional na ako, registered na ako, may offers nga ako sa US and Australia, bakit ako papasok dyan? Pero then, still realizing na 7 years na nga ako, okay, hindi ka papasok dyan, master, pero 7 years ka na, walang pagbabago. Gusto mo yan? Yan ba ang buhay na gusto mo? So I humbled enough and asked how to start dito sa Elites Empire. Nakinig ako even sa mga students, no, na mga mentors dito, nakinig ako sa kanila kasi naging successful sila dito. And then, here's my mindset shift number 3. Result starts when you take action, especially when you're in the right opportunity. Yes. Bakit may timer dito? Yes. So, tawag nito, results start when you take action, especially when you're in the right opportunity. Yes. Hindi din ako magiging successful dito sa business from call center to becoming the top 17 of our community to someone na na-experience yung magagandang buhay, no? If I am not in the right opportunity. Kaya I'm so grateful to be here sa Elites Empire kasi lahat na no? Kung baga kung sa buffet pa kompleto yung mga cuisine dito, no? Kompleto yung mga different kind of ulam, lahat naka-red carpet na, nandito na lahat. No, kaya I'm so happy I decided to be in the right opportunity and decided to shift my mind to an entrepreneur and to someone na better version of myself. Imagine ito, nagkasasakyan ako, hindi lang isa, kundi dalawa, but also 3 sasakyan na dito sa Elites Empire. Yung mapa-experience ko yung buhay sa mama ko, sa parents ko, mahatid ko sila sa eskwelahan, no? Yung buhay na nakapagkagala-gala ako kahit saan yung gusto ko. May one time, ito, nag-free diving ako on my birthday. It's my first time, no, na mag-solo trip, na mag-celebrate ng birthday ko. Yung mga moments na mga ganito, no, mga moments na nakakapunta ako sa kahit saan-saan, no, hindi ko na hinahabol ang oras ko, no, para just to spend time with family. That is something that no one can take away from me. The time that I have spent with them, and which I am so grateful na na-provide to ng Elites Empire, na-provide siya because I started to shift my mind and, decided to be here. Imagine this was me before. No, isang BPO supervisor o call center agent, no, to now part of the Millionaire Circle, and isa na sa nagiging inspiration na din ng ibang tao. And I know ikaw din, yan din yung gusto mong mapa-experience sa pamilya mo. And you know what?
I'm so happy to share to you this story na nakakapagbabago ng buhay ko. And speaking of nagbago ang buhay, I'm so excited to introduce this next person na nagtrabaho din sa call center industry. We call her the Madam of Elites Empire, and I know na may makukuha din kayong value sa kanya na I'm sure makaka-relate kayong lahat, and that will help you decide to be a part of this amazing community, Elites Empire. So ladies and gentlemen, without further ado, let's call on the Madam of Elites Empire, Leah Marie Castro! Hello everyone! Hello sa lahat ng mga nanonood and comment kung saang location kayo, charot lang. Comment kung saan kayo right now na nanonood sa ating event. And I'm so happy, I'm so grateful na kaya kong ma-share sa inyo na ano yung nangyari sa buhay ng isang Leah Marie Castro. Ano yung naging changes or transformation ng isang call center agent na ngayon naging part na ng Elites Empire. And this is the escaping the night shift, o diba? Escaping the night shift from call center to business owners. And I am Leah Marie Castro po, tinatawag na the Madam of Elites Empire ngayon. And bago ang lahat, isa po akong probinsyana, o diba? Galing po sa city of anong tawag niyan? Balangay. So, diba, dyan po nakita yung pinakaunang balangay ng Pilipinas, and that we call it Butuan City or Agusan del Norte. Dyan po nanggaling ang isang Leah Marie Castro. And kaway-kaway sa lahat ng mga taga-Butuan, madyaw na udto sa inyong tanan, and madyaw karadyaw, o diba? Yan po yung always na sinasabi once you go to Butuan City. And I am a BPO employee for 5 years, and also nag-try na maging secretary sa Dubai for less than a year. And ako po ay panganay sa 3 magkakapatid. O, diba? Naukay ko talaga yan sa aking mga baul. I am an only girl, and dun ko po na-realize na growing up, I didn't see kung paano nga ba. Parang lumaki ako na, ito na yung naging programming ko. Ito na yung naging culture ng buhay ko. Ito na yung nangyayari sa life ko. And hindi ko siya na-realize that until now. So, I was raised na guarded yung childhood. Because siguro, naintindihan ko din yung papa ko that time. Because my father, siya po yung nagpalaki talaga sa amin. Yung mama ko po nagtatrabaho sa malayo kasi isa po siyang teacher sa isang NGO na community. So, naa-assign siya sa mga bundok-bundok, pumupunta siya doon para magturo ng mga students or mga galing sa mga indigenous people na pinupuntahan pa talaga nila, nagta-travel sila 3 to 4 hours. And so, growing up, I am with my father. So, siguro dahil panganay, at the same time, nag-iisang babae. So, guarded talaga yung childhood ko in the sense na hindi ako pwedeng makipag-usap sa mga hindi kilala. Kahit mga kapitbahay, like parang few people lang talaga yung kakilala ko. Malaki yung community namin. Maraming bahay doon. Siguro sa purok namin, aabot ng 100, pero iilan lang talaga yung kilala ko. And that, purok president pa yung papa ko. So, ang mga kilala ko lang yung mga kapitbahay namin ng matatanda, yung mga pumupunta sa bahay, nakikipag-meeting sa papa ko. But yung mga bata, kilala ko sila, yes, but hindi ko talaga sila nakakalaro. Because growing up, nasa mind ko na itatak talaga sa utak ko na dapat galingan sa pag-aaral para makakuha ng magandang trabaho. Sinasabi ng parents ko that time na galingan mo sa pag-aaral kasi yan lang yung maipapamana namin sa'yo. Wala naman tayong negosyo, wala naman tayong mga kalupaan, wala naman tayong pwedeng mga
properties na pwede namin ipamana sa iyo. We only have the chance na maipaaral ka. So growing up talaga, babad talaga ako sa pag-aaral. Like, every graduation, dapat meron akong medal. Yun talaga yung dapat na meron ako. And I remember one time, yung bahay kasi namin, 3 houses away lang sa basketball court. So, habang nag-aaral ako, sabi ng papa ko, dyan ka lang mag-aral ka. Habang nag-aaral ako, naririnig ko yung mga kapitbahay namin, naririnig ko sila na, hala, masaya sila, naglalaro, andun sila, tumatawa, ganun. So, sumibat ako. Pumunta ako sa basketball court. And hindi naman ako nakipaglaro. Nasa gilid lang talaga ako na nanonood lang sa kanila na hala, ang saya nila, ganun. Hala, nadaganan ako ng isang naglalaro. And that time, nasugatan ako. So umuwi ako ng bahay na umiiyak. Umuwi ako ng bahay na may sugat. So ang ginawa alam mo ba yung ginawa ng papa ko? Tinapon niya yung mga libro ko. Initsya niya sa labas. Yan, kasi sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. Bakit ka lumabas? Bakit ka pa nakipaglaro doon? And thinking hindi ako nakipaglaro. Hindi talaga ako nagkipag-anuhan doon. Nanonood lang ako sa kanila. Tinitingnan ko lang sila kung gaano sila kasaya. And sabi ng papa ko kasi, ang sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. Ba't ka lumabas? As in, wala siyang pakialam na time kung nasugatan ka man or what. Basta. Kasi yan yung yan yung nangyari sa'yo kasi hindi mo sinunod kung ano yung sinabi ko. So, iyak lang ako doon. But after naman nun, after ilang minutes ko na pag-iyak, pinapasok naman ako at saka ginamot. So, yun talaga yung tumatak sa utak ko na dapat ka talagang galingan sa pag-aaral because ito lang yung maipapamana ng pamilya ko or ng parents ko sa akin. And came to high school, pinaaral po ako sa isang private school. Thinking na in high hopes na mas maganda yung maging background para mas maganda yung resume ba na nag-aral to sa school, nag-aral to sa private school, nag-aral to sa magandang school sa Butuan City. And that time, ginapang talaga nila as in lahat ng pwede nilang gawin para mapagtapos kasi private school magkano. Tas 3 kaming magkakapatid na andoon. And when college came, kung magpa-private pa din ako, per sem po, aabot ng 60,000 pesos. And magiging 2 na kami kasi 1 year lang yung kasunod ko. So 60,000 per sem, 120, magiging 120 na. Napaaral naman ako sa private school nung college, first year ko. But after that, hindi na kinaya. So nag-transfer kami sa Iligan. And kabuti na lang kasama ko yung kapatid ko that time. So Iligan MSUIIT or Mindanao State University, doon po kami nag-aral. And then that time, from 60,000 pesos na tuition, that time, umabot na lang ng 3,000 pesos. O, diba, laking ginhawa sa parents ko. And dito ko na experience college days. Dito ako natutong mamuhay mag-isa. Kasi after 1 year, lumipat din ulit yung kapatid ko sa Butuan kasi hindi kinaya. Kasi sabi nga nila, MSUIIT pang matalino or pang masipag mag-aral. Yung kapatid ko, lalaki, bulakbol medyo. So, hindi talaga siya sobrang subsob sa pag-aaral. And then that time, ako na lang mag-isa. Dito ko natutunan na magluto. Dito ko natutunan na maglaba. Imaginein mo, maglalaba ako. Aabot ako ng ilang oras sa paglalaba. Na pwede naman sana yan mabilisan lang. Pero ako talaga aabot ng siguro mga 3 hours na paglalaba kasi hindi ko alam paano gawin. Hindi ko naman siya na-experience kasi ang turo sa amin, mag-aral ka lang. No, nakapaghuhugas ng plato, oo, ganun. Pero wala talaga yung manual na labor sa bahay. And that time, natuto akong maging independent. Yung bibigyan na lang ako ng allowance, 1 week mo na to na allowance dapat umabot to ng 1 week. And then ako that time, may one time niya na hindi ko siya napansin. Or siguro dahil sanay ako na sa Butuan, daily yung allowance. So alam ko na kinabukasan meron. Yung 1 week ko na allowance, naubos ko in 2 days. And sa takot ko
na magsabi na wala na akong allowance. Sabi, hindi talaga ako nagsabi sa parents ko na wala na akong allowance, naubos na yung allowance ko. One day, wala po akong kain. And yung feeling na kahit water lang talaga yung ini-intake ko para lang makasurvive. And umabot na ako sa point na hindi ko na hindi ko na mabitbit yung paa ko kasi feeling ko wala na talaga akong strength sa buong body. Hindi pa naman ako aware na before about sa intermittent fasting or OMAD. Wala pa yan sa utak ko. Ang feeling ko that time, wala akong kinain for this whole day. So wala akong energy. And that time, sabi ko, hala, sasabihin ko ba o hindi? Kasi alam ko na mapapagalitan ako. Kasi for 1 week na. But then, yun, sinabi ko naman. And sabi lang ng mama ko, at first, hindi niya ako pinagalitan. Sabi niya lang sa akin, sige, ito yung allowance. So, pumili ka ng pagkain. Akala ko, okay na, makakalimutan na. After nun, nagtanong lang yung mama ko, kumain ka na, nakakain ka na. Sabi ko, oo, thank you so much, ganyan. Doon na, sabi niya, alam mo naman, ganito, ganyan. Hindi napupulot yung pera. Dapat maging, alam mo kung paano i-manage yung pera mo kasi ikaw lang mag-isa dyan, ganyan, ganyan, ganyan. Doon ko na-realize na, hala, oo nga, no, I really have to be smart kung saan ko in-spend yung pera ko. Yes, meron akong pang-allowance, but not all the people that time na merong allowance na good for 1 week. So ako naman, naging one day millionaire, diba? In-spend ko lahat. Buti na lang talaga. That time, doon ako nag-learn na hindi na talaga ako dapat mag-spend ng more than kung ano yung binigay sa akin. And nakapagtapos on time, I graduated Bachelor of Science in Business Administration, major in Business Economics. Di ba ang haba? Thinking na makakakuha ko ng magandang posisyon sa trabaho. And that time, sabi ko talaga, during college days, nag-exam din ako as civil service. So, passer po ako ng civil service kasi yan yung sinabi sa akin na dapat pasado ka sa civil service kasi mas mabilis makakuha ng trabaho sa government. O edi, ako din, ginawa ko din. And right after 1 month of graduating, lumipad po agad ako ng Cebu kasi gusto ko talaga sa Cebu magtrabaho. Kasi nakita ko siya, ang ganda ng Cebu, ganito, maraming opportunities. So, trinay ko. And sobrang lakas ng loob ko, nag-apply po kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas. O, 'di ba? Kasi, 'di ba, business economics. O, diyan kasi talaga napupunta yung mga business economics. So, nag-apply ako diyan. And then, since kailangan mo pang maghantay ng trabaho or kailangan mo pang maghantay ng interview, so, nilakad po namin yan. From Bangko Sentral ng Pilipinas, if someone from Cebu knows, ito po ay dulo-dulo. So, dulo po yung Bangko Sentral ng Pilipinas, dulo din po yung provincial capital ng Cebu. So, nilakad namin yan para mag-apply ng trabaho. Diyan talaga as in 1 whole day. Malapit lang naman yan kung sasakay. Pero that time, nilakad namin siya kasi every time na may pwede kaming presentan or bigyan ng resume, ginagawa namin. So after a day, sabi namin, sige, intay na lang ng trabaho. And umabot na po ng 2 weeks. Nakikistay lang po ako noon sa tito ko. And nakakahiya naman, di ba, na nakikistay ako. Wala pa akong pangsweldo, ganyan. Wala pa akong maiambag. Tapos, graduate na ako. Pero yung parents ko pa din nagpapadala. So, sabi ko, hindi, try natin. So, pumunta kami ng IT Park. Sa IT Park, kakain lang dapat ako that time. May lumapit na headhunter. So, sinabihan kami na, baka gusto niyo mag-apply. Sabi ko, try ko lang. Wala namang mawawala sa akin. So, I tried na mag-apply. Sabi ko, call center. Sabi ko, call center. Tapos, graduate ako. Tapos, pasado ako ng Civil Service Commission na exam. Civil Service passer ako. Sabi ko, okay na yan. Wala na yan. Okay na yan. Kalimutan ko muna yan. Pag okay na, parang pag matanggap ako sa government, edi magre-resign lang ako sa pagiging call center agent. Akala ko that time, English lang puhunan kasi yun yung sabi nila, pag magaling kang mag-English, pasok ka sa call center. That time, nakita ko, yun pala, utak pala yung labanan. Imaginein mo, gising ng gabi para mag-duty. Tapos tulog ako ng umaga. Diba, ilang years ako nasanay na gabi natutulog.
Ilang years ako na gigising ako ng umaga kasi yan yung naging conditioning ng buhay ko. Every day may school. So parang mirror lang siya ba ng pagiging employee. But this time, it's a different perspective para sa akin. Kasi gabi yung duty. So kailangan kong maging flexible and maging adaptable. Kailangan mag-adapt yung buhay ko. Kailangan mag-adapt ako kung ano yung naging trabaho ko. So kahit anong gawin ko, dapat makatulog ako ng ganitong oras. Dapat tutulog na ako ng 5 a.m. O 'di ba yung iba gigising ng 5 a.m. Ako naman dapat matutulog ng 5 a.m. kasi duty na naman ako kinagabihan. And busy. Busy that time pero hindi progressing. Alam nyo ba, aabot ng 100 calls plus every day. Imaginein mo na lang, 100, may kausap ka na 100 tao. And call yan ha, hindi chat. O di ba kung chat, pwede mo naman i-exit, tapos re-replyan mo yung isa. But this time, calls talaga. Yung feeling na meron kaming hinahabol na dapat itong minutes lang na to kausap namin. Let's say for example, 4 minutes. Dapat tapos na yung call. May minsan, may isang call ako, umabot kami ng 4 hours. From lunchtime ko. Lunch kasi yung tawag namin sa break namin, yung kain namin na 1 hour. Lunch break din, o diba? Sa mga nagtataka dito, bakit kaya lunch yung tawag nila sa mga call center? Gabi naman, so dapat midnight. Midnight snacks? Hindi. So yun, aabot ng 500. So may call ako na umabot kami ng 4 hours. So grabe, dapat mahabol ko yun. Buti na lang, kinabukasan, merong maintenance. So ghost spill talaga ako. Hi, thank you for calling. I cannot hear you. I'm sorry. Is there someone in the line? Ganun-ganun ako. Tapos mga ano lang yun, umabot lang yun ng mga siguro 1 hour. Pero wala ako, in-extend ko siya para mabawi ko yung 4 hours ko na call before. O diba? Huwag maingay sa mga kakilala ko dito. Pero wala na tayong magagawa doon. Matagal na yon. And doon ako nakapag-practice or doon ko na-learn ang active listening and multitasking. Active listening is so much different from listening. Active listening is kahit ano pa kahaba yung sinabi ng client ko, nagrarant na siya and abot na siya ng ganito, ganyan, ganyan. My card is not working, ganito, ganyan. Umabot na daw siya ng ganito, ilang beses niya trinay, ganyan, ganyan. But the main point, dapat alam ko kung ano lang yung concern niya. Dapat alam ko na, card decline lang yung concern niya. Kahit umabot pa siya ng 2 minutes nag-rant dyan, card decline lang yung concern niya. So while nagchichika siya, while nag-rant siya, dapat sinecheck ko na yung account niya. So doon ko na-learn na mag-multitask. Doon ko natutunan kung paano nga ba na dapat pag-end niya ng chika, pag-end niya ng rant niya, alam ko na anong solusyon. Alam ko na anong gagawin. Alam ko na anong next steps. Kasi I actively listen to the calls na meron ako. And right after that, pagod, physically, mentally, emotionally. Kasi imaginein mo, may magko-call, galit na galit siya, hindi mo naman kasalanan. Pero since customer service ako, magiging kasalanan ko siya. So grabe na yung rant niya, grabe na yung galit niya, lahat na parang kulang na lang, kunin niya ako sa call, tapos magagalit siya, as in, grabe talaga. And physically, pagod kasi ilang oras lang yung magiging tulog namin minsan. May one time yan, diba, Cebu City ako. So, sinulog. Yung bahay namin or yung nirentahan namin that time, malapit lang siya kung saan nagpaparade. So sobrang ingay talaga, mga drums and everything, mga cheers. Since hindi kami makatulog, ang ginawa namin, lumabas kami, nakiparty kami sa kanila. Thinking na may duty pa ako niyan, kinagabihan ha. So labas kami. Ang ending, duty ko, sabi, "Hi, welcome to Citibank. My name is ganito. How can I help you?" Sabi niya, "Order checks." Sige. Sabi ko, "All right, stay on the line for 1 to 2 minutes. I will process your request." After nun, nakatulog po ako. Pagising ko, sabi ko ulit, "Hi, welcome to Citibank. My name is ganito. How can I help you?" Sabi ng client ko, "I already told you earlier. I want to order some checks." Sabi ko, "Ay, yes, I already processed it."
Hindi ko na na-verify yung address, hindi ko na lahat. I mean, I already processed it. Thank you so much for calling. Is there anything else that I can help you? Wala na. Tinapos ko na yung call kasi kinabahan ako malaman na nakatulog ako. And dun ako nakapag-learn ng empathy and also naging flexible. Kasi kahit anong gawin ko, I really have to be flexible. Kasi yun naman yung duty ko. Minsan nga, na-change kami biglaan. Like, ito yung duty ko, 2 a.m. yung duty ko this day. The next time, ang duty ko, 10 p.m. So, kailangan ko talagang mag-adjust. And that time, I started questioning myself, ito ba talaga yung buhay na gusto ko? Sabi ko, hindi ako pwede na every night ang duty, every night ako gising, magiging vampire na talaga ako nito. So, I realized my everyday became a cycle, same routine every single day. Gigising, time in, answer calls, clock out, and bakit may inom? Kasi for me, hindi talaga ako nakakatulog ng gabi. So, I really have to find ways para makatulog. So, it's either iinom ako or iinom ako ng alak or iinom ako ng antihistamine para makatulog lang. Because I really have to. And pagkatapos niyan, uuwi. So may one time na umuwi ako, since antok na ako, lumagpas po ako. Pagising ko, sabi ko, hala, yun na yung amin. hindi ko na lang in-stop yung jeep. Parang inano ko na lang na, doon ako sa unahan, mag-stop. And then, after that, imaginein mo, pumapasok kami sa trabaho na basa sa ulan. Sabi ko that time, grabe no, pag call center agent ka, kahit bumabagyo, kahit anong nangyayari dyan, kailangan mong pumasok. And basang-basa kami that time na nag-duty. So, 'di ba, aircon sa buong floor. Sabi namin, pwede po bang i-off yung isang aircon? Alam nyo ba anong sabi sa amin nung supervisor? Hindi, kasi hindi yan para sa tao. Para yan sa computer. O, 'di ba? Kailangan na naman namin mag-adjust, 'di ba? Mas importante ang computer kay mas mahal kaysa sa mga tao. Meron naman kaming medical na pwedeng ma-maximize, so 'di ba? And then at that time, I want to break free from being stuck in that cycle. Nag-decide ako na mag-abroad, thinking na mas okay to, OFW. So I tried, and then recession happened. So I have to go back sa Pilipinas and mag-apply sa pagiging call center ulit. And then I realized, sabi ko, may itinuturo ito sa akin. Kailangan may magbago. Kung hindi, I will have the next 5 years, same as my last 5 years. And then I met Elites Empire. Dito ko nasabi na grabe tong community na to. Every waking day is a new chance. Every waking day is a new chance to learn, a new chance to meet people, a new chance to work on the life that we want or we deserve. Sabi ko that time, ito na yung gusto ko. Dito ako naka-experience na maging confident, na alam ko na I can contribute something in the table. Dito ko na-experience na mag-blend in. 'Di ba, dati sanay ako sa pagiging bata ko, hindi ako nakikipaglaro, hindi ako masyadong nakikipag-usap sa mga kung sino-sino, hindi ako nakikipag-mingle sa mga tao. But this time, dito sa Elites Empire, those strangers na nakikita ko is right now the people that I am working with, the people na katrabaho kong makamit yung mga gusto namin sa buhay, yung dreams namin in life. And this community that focuses on growth, yung magti-team building, pero ang pinag-uusapan, ano ba yung goal mo sa buhay? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? O, ilan na? Anong income mo na ngayon? Or ano na yung na-achieve mo? Anong car yung gusto mo? Yung ganun yung mga pinag-uusapan. And the people na nami-meet mo are so diverse. May mga OFWs na umuwi from different countries. And right now, here na sa Elites Empire, and right now po, yung mga income ko dati na inaabot pa ako ng 1 month or minsan 15 days, kaya pala na ma-achieve dito sa Elites Empire na isang araw. Kaya pala na pwede pala yun, na yung pwedeng trabahoin ng isang araw, makuha mo din agad because we have that amazing system and meron din tayong financial system na pwedeng makuha mo agad kung ano yung in-income mo. Hindi mo nahahantayin na, ay, ang sweldo ko kasi, 15, so aabot pa sa time na 10 bits.
And I'm really grateful na ito yung mga na-experience ko. And that time, sabi ko, nakaka-experience ng ng travels, 'di ba? Before, nakaka-experience naman ako ng travels, yes. But here, na-experience ko na mag-travel na hindi ko iisipin na bukas, clock in ko na naman. Bukas, anong call na naman makukuha ko? Sana hindi ako makakuha ng 4 hours na call. Sana hindi ganito. But this time, I was able to experience the greatness of the travel. And 3 international travel in 5 years because of being part of the BPO industry. But right now po, 6 international travels in 6 years. Grabe no, times 2 yung experience ko. And I know there's so much more na magiging travels na mangyayari because of this experience. And yung dating nauulanan, right now po, I am driving my own car. Na yung feeling na every time nalalabas ako ng ulan, tas may nakikita akong naghihintay sa waiting shed, na sana nakita din nila yung Elites Empire. Sana makita din nila na this opportunity can change their life. Isa din ako sa mga tulad nila na nag-aantay lang din ng maghumupa yung ulan para makapag-commute and makauwi. And this time, I'm experiencing this na pwede naman pala, kaya naman pala na makauwi na hindi nababasa. Makauwi na maayos pa din yung sapatos mo, hindi tumutunog kasi may sasakyan ka. And this is the time na sobrang grateful din ako kasi yung mama ko, napasakay ko sa car. First ever car to ng family namin. And ito yung sabi niya talaga, hala no, hindi ko ma-imagine, 5 years ako sa pagiging BPO employee and hindi ko siya nakuha. But this time, because of this amazing community, Elites Empire, napa-experience ko sa mama ko na ipag-drive siya. And sobrang happy niya. And alam ko na success begins the moment you stop accepting the life you no longer want and start building the life that you deserve. Every one of us is thinking, andito ka right now, nakikinig because you want something great. You want something na mas ikakapaganda pa ng buhay mo. And if may nakita ka na buhay na tao na gusto mo, have that courage to ask, paano nila nakuha ang ganong buhay and anong pwede nilang gawin para makuha din ang buhay na meron sila. And if you really want change, opportunity comes to you. And most of the time, opportunity comes not in the form that we prayed for. So it's either you grab it or you let it go. And kung kaya nila, kaya ko din. Yun talaga yung sabi ko, kung kaya nila, na gumanda yung buhay nila, kaya ko din. Kinaya ko nga sa pagiging call center for 5 years. Kinaya kong aralin yung lahat ng mga meron sila ng mga naunang call center. So kaya ko din na ma-experience din or makuha din kung anong meron sa mga nasa Elites Empire. And alam ko na magaling ka. And any background that you have, hindi ka man call center, anong background man meron ka, hindi to sa linya-linya lang. Kung magaling ka, kahit anong background, kaya mong i-apply yan sa Elites Empire. And kaya mong magamit yan na maging successful ka din, magkaroon ka din ng achievement sa Elites Empire. And last message to you guys, from that person who is really guarded and always calculated ng galaw to that person who breaks free. And one message, one opportunity can change your perspective, and that one decision can completely change your life. This time, nakita mo na, nag-change na yung perspective mo. It only takes one decision for your life to change. And I'm excited for you. And alam ko na sobrang dami mo ding na-realize kung ano man yung buhay na meron ka right now. Kaya see you, and excited ako na maging part din kayo ng Elites Empire. It's really life-changing. And I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko rin talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Dami kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Yung isang katulad ko, nabigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay.
for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay. Here's a toast for our commitment that will be here. Elite Empire forever! And the best is yet to come because as I grow, you grow. Elite Empire is growing larger. Hey now, hey now! Napakarami ng resulta ng community na to. We are the Ginsburg! Countless. We make this come true! Hindi lang to pangarap ko. Ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is the result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elite Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. And we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elite Empire. This will be an amazing trip. So, samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much, Elite Empire. Hindi lang to community, but it is a family. The moment na nasa Elite Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible na rin siya. You just see Elite Empire at the tip of the iceberg. Hindi mo pa nakikita itong buong baba. I want you to live, not just to exist. To Elite Empire, thank you so much kasi binago mo yung May buhay ko. opportunity pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, Elite Empire, purpose ko rin. nagbigay sa akin Bakit ng ako nabubuhay? clarity. Is to inspire Gano'ng kagandang buhay yung more people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Sun! Sabi nila, I am the youngest female Dodge Challenger owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs. Magandang kwento kabayan. This is your Miss Intensity. For today, your big boss. Welcome to the message of the hottest online show on the planet. And welcome to Gandang Gabi, guys! It's a show that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. Kaya na ni we made it! It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po ako kasama na nasa top 20. Mr. Intensity, the queen of Elite Empire, John Julius. They call her the Iron Lady, the Slayer. Elite Empire, mag-ingay! Another first timer! I want you to experience yung malaking butandi. Alam nyo, grabe mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elite Empire for the rest of my life.